Demand for immediate payment. A record shows that your account with B Plus remains overdue. Despite our previous notices and demands, full payment has not been made. You have failed to fulfill your obligation and have ignored our demands for settlement. Your continued non-payment is a clear violation of the terms and conditions agreed upon. You are hereby demanded to pay the full amount due immediately. This is not a request, this is a demand. Your obligation is valid, enforceable, and legally binding. Failure to pay now will result in immediate initiation for legal action against you, garnishment of wages bank's account, and other assets as allowed by law, reporting to credit bureau, and possible blacklisting of your name and company, addition of collection fees, interest, and other legal costs to your account. Pay now. Do not contact us with excuses. Only payment will stop further action. Payment may be made through our authorized channels. Once payment is made, please send us your proof of payment immediately. Consider this as your final notice. Very truly yours, Police General Paulo Manzano ng Philippine National Police. Okay, pero bago natin simulan yung ating intro, kung ano yan nakasulat na yan dyan sa demand letter na yan, ay maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang pong notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi po ako nakukonsinti na huwag magbayad ng utang, at ako po hindi abogado, ako po simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-record lang din po ako ng mga abusive and fair debt collection practices sa mga ahensya ng gobyerno. Okay, malinaw? Ito kasi yon, no? Ito, email na pinost doon sa isang FB group sa Facebook, no? Hindi ko na maalala kung saan niya ipinost kasi nawala na, no? Halos sa lahat ng FB group, tinignan ko ulit, wala na din siya, baka binura ng admin. I'm not sure about that, pero hindi siya nakita talaga. Then after that, no, ang logo kasi nito is Philippine National Police. Ibig sabihin, mga kapulisan, galing daw to sa Philippine National Police yung demand letter na ito. So ano ba to? Malinaw ba ito? Legal ba ito na ang PNP ang magpapadala ng demand letter? At ayon dito, yung account daw doon ay overdue na doon sa isang OLA. No, yung B Plus daw, ayon doon sa post. Ayan, nakalagay B Plus. Hindi ko sinisiraan ng B Plus dito, no? Legit yan, SEC registered. At nakita ko sa submitting entities ng CIC. Pero, uulitin ko, kahit lahiti mo yan na rehistrado sa SEC, hindi maaaring dumamit ng mga ganitong klase intimidating tactics, at ito ay pasok sa unfair debt collection practices na ginagawa nitong mga online loan app. Hindi lang B Plus, ha, halos lahat dapat ng mga online lending app, lending platform, at saka mga financing na nandiyan sa SEC. Please lang, tigil-tigilan nyo ganitong klase ng mga pag-i-email doon sa mga borrower na ginagamit nyo yung mga ahensya ng gobyerno like this, the PNP, the National Police, no? At nakalagay pa rito yung mga kung ano-ano yung mga pinagsusulatin nyo na failure to pay now will result in immediate initiation of legal action against you. Yes, may karapatan po yung mga SEC registered dyan, ha? Hindi yung illegal, ha? Yung SEC registered, kahit gumagawa ng kamalian katulad nito, na magsampa ng legal na action. They have the rights na mag-file ng small claims kung ito ay utang. At hindi kayo dapat gumagamit ng mga logo ng mga ahensya ng gobyerno. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Ito, actually, I will just say this documentary video na ito na reference lang po ito para kung sakaling yung mga nakaka-receive ng ganong klase ng email ng mga biktima o borrower, pwede kayong magsampa ng complaint o formal na reklamo dito sa mismong ahensya ng PNP. Dali niya, kung saan po kayo mas maganda, mas madali nga akit sa kortehan. Okay? Hindi ko sinisiraan na ulit, hindi ko sinisiraan.
Matibay lang po yung ebidensya kung ganyan na-receive ninyong email, i-akit nyo kagad sa PNP para makita nila yan. Garnishment of wages, bank accounts, and other assets as allowed by law. Yes, pwede namang hatakan, pero kailangan dumaan sa tamang proseso. Nasa korte yung desisyon at kailangan ng court order at hindi basta-basta hahatak ng gamit o kung ano man ang ari-arian ng isang borrower hanggat hindi dumadaan sa tamang proseso sa korte at may court order at napagdesisyonan yon ng korte. Ulitin ko ha, hindi yung basta hatak lang. Reporting to credit bureaus and publish and possible blacklisting of your name and company. Ito yung nakakaloko, no? Re-report ka sa credit bureau para ma-blacklist ka raw. Ang ano bang credit bureau? CIC, tsaka NFIS sa pagkakaalam ko. Yung CIC, credit data reporting. Kumbaga, makikita lang doon kung score natin sa mga utang natin, kung ano ba hindi natin mga nababayaran, kung okay ba tayong borrower o hindi. Pero iba-blacklist ka, wala akong maalalang ganun. Okay? Tapos, pati yung kumpanya pinapasukan. So, ano kinalaman ng kumpanya na pinapasukan ng tao, ng borrower, di ba? Medyo malabo pa sa sabaw ng pusit yung mga pinagsasabi nito. Malabo yun. Pati yung iba-blacklist, katahan-taduhan. Addition of collection fees and interest and other legal costs to your account. Depende kung mananalo yung plaintiff o yung nagrereklamo, okay? Yung nagsampa ng kaso doon sa korte, kung sila ay talagang valid na dapat bayaran yung nagastos nila doon sa pagkasampa ng small claims. Yun ang pagkakaalam ko, okay? Hindi ako kabugado, ulitin ko. Ito raw, pay now, do not contact us with excuse. Bawal na pala makiusap, ano? Hindi pala pwede yung gano'n sa kanila na bawal makiusap na pwede bang installment. Alam ko kasi pwede naman dahil may mga nakausap ang mga lending collector at lending company na sumasang-ayon naman na hulug-hulugan kung wala talagang sapat na pambayad yung isang borrower at depende yan sa usapan, no? At kung bibigyan nyo ng ibang payment options para maisettle lang yung pagkakautang, no? Para makatulong din sa borrower kung sakaling mayroong financial problem o situation na hindi maganda. Yun ang pagkaano ko, ha? Tapos ang malupit doon, no? May pirma. Consider this as your final notice. Police General Paulo Manzano na PNP. Police General. Hindi naman si Paulo Manzano, si Nels ko. Alam ko kasi ang Police General ngayon o yung PNP Chief is si Nartates. Wala akong makita ng Police General na Paulo Manzano. So it means this is a fraud, false document, intimidating tactics, pananakot na ginagamit yung kapulisan para makapaningil. Di ba? Malinaw. Ang nilalabag nito ng mga online loan app, yung mga ganitong klase ng mga paniningil, mga maling pamamaraan ng paniningil doon sa mga borrower. So kung kayo nakakaranas na nakaka-receive, nakakatanggap ng mga ganyan text messages, emails, even in the messenger o sa mga Viber o sa mga messaging apps ninyo, huwag kayo magtubili na mag-report sa mga ahensya ng gobyerno. Malino naman na bawal sa batas ang paggamit, lalong-lalo na ng kapulisan para lamang makapasingil ng utang. Okay, sana nakatulong. Marami po salamat sa uulitin.